Okay, magandang umaga po sa ating lahat. Welcome to the 14th joint public hearing of the Quad Committee on behalf of the Committee on Dangerous Drugs. The hearing is now called to order. Perhaps. In behalf of the Committee on Public Accounts, the meeting is now called to order. On behalf of the Committee on Public Order and Safety, this Quadcom hearing is now called to order. For the Committee on Human Rights, the Quadcom now called to order. Okay. First of all, I'd like to apologize for the delay. Bagong lahat, magandang umaga ulit sa atin at Happy New Year. Before we proceed with the committee hearing proper, tayo po'y mag-umpisa sa isang invocation. Salamat, Comsec. Please remain standing for the singing of the national anthem. Bayang magiliw, perlas ng sinanganan, hanap ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Upang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupig, di ka pasisiil, sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong bughaw, may dilag ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kislap ng watawat mo'y tagumpay na naglilingling, ang bituin at araw niya kailan pa may di magdidilim. Lupa ng araw ng luwalhatit pagsinta, buhay ay langit sa piling mo. Aming ligaya na pag may mga api, ang mamatay ng dahil sa'yo. Please be seated. The next part of the agenda for today's committee hearing is the roll call of members and the acknowledgement of resource persons. Yes, Congressman Akop. May I respectfully move that we dispense with the calling of the roll. So move, Mr. Chair. There is a motion to dispense with the calling of the roll, duly seconded, and hearing no objection, the motion is carried. The next part of the agenda is the approval of the minutes of the meeting held last December 5 and December 12 of 2024. Any motion? Mr. Chair. Mr. Congressman Akop. May I respectfully move for the approval that we dispense with the reading of the minutes of the meetings held on December 6 and 12, 2024, and consider it as approved. So move, Mr. Chair. There is a motion to dispense with the approval, the reading of the minutes of the committee hearing held last December 5 and 12, and consider the approval of the same. Duly seconded. Are there any objections? Hearing none, the motion is carried. So may we ask the committee secretary to please acknowledge the
presence of our honorable members of the committee, as well as acknowledge the invited resource persons for today's committee hearing. Comsec? Thank you, Mr. Chair, Your Honors. For today's public hearing, we have with us, of course, our chairman of the Committee on Dangerous Drugs, the lead chairman, Honorable Robert Ace Barbers. Also with us is the Honorable Stephen Caraps Paduano, the chairperson of the Committee on Public Accounts, Honorable Dan Fernandez, the chairperson of the Committee on Public Order and Safety, Honorable Bienvenido Abante Jr., the chairperson of the Committee on Human Rights, and the Honorable Romeo Acop, Vice Chair, Honorable Francisco Paulo Ortega V, Honorable Percy Sendanya, Honorable Gabriel Bordado, Honorable Jervil Jinke Beatrix Luistro, Honorable Jonathan Keith Flores, Honorable Lordan Suwan, and Honorable Joseph Jojo Lara. For our resource persons, we have with us the Anti-Money Laundering Council, represented by Attorney Adrian A. Arpon and Attorney William Russell S. Malang. From the Bureau of Corrections, we have with us General Gregorio Pio P. Katapang Jr., the Director General. From the Bureau of Customs, we have the Director of the Legal Service, Attorney Tristan Langkay. From the Bureau of Immigration, Attorney Vicente Uncad. From the Department of the Interior and Local Government, represented by Assistant Secretary Huabili Racho. From the Land Registration Authority, represented by Attorney Mark Geronimo and Attorney Paulo Eric Tamayo. From the National Bureau of Investigation, represented by Attorney Ferdinand Lavin. From the Philippine Drug Enforcement Agency, Assistant Secretary Renato Gumban, and the officer in charge of PDEA. And also by Director Emerson Margate, the Director of Intelligence Service, and Attorney Francisco Del Valle, the Director of Legal and Prosecution Service. From the Philippine National Police, we have with us Police Brigadier General Constancio T. Chinayog Jr., Police Brigadier General Eliezer Mata, the Director of Drug Enforcement Group, Police Major General Nicolas S. Salvador, the Director for Operations, and the Chief of the CIDG, General Nestor Torre. From the Philippine Statistics Authority, we have with us Attorney Eleazar Ambatali and Attorney Precious Angela Eugenio. From the Civil Register Management Division, Mr. Emilio Kerubin and Miss Emily Macario. From the Fraud Management Division, also of PSA, we have Attorney Ansari Kosain and Attorney Joyce B. Buyongan. From the Presidential Anti-Organized Crime Commission, we have with us Mr. Winnie Kidato. And from the non-government organizations, we have with us Attorney Maria Cristina Conti. From the National Union of People's Lawyers, Father Manuel Noel Gatchalian of Rise Up for Life and for Rights, Dr. Raquel Fortun, Attorney Nery Colmenares, a former congressman of Bayan Muna, National Union of People's Lawyers also. Also with us are other key personalities. We have Mr. Wilkins Villanueva, Mr. Aaron Aquino, Mr. Jimmy Guban, Mr. Mark Taguba, Mr. Isidro La Peña, Mr. Nicanor Faildon, former government officials. That's all for now, Mr. Chair, Your Honors. Okay, thank you, Comsec. The next
part of the agenda for today is the welcome remarks. Please allow this chair to deliver his short opening remarks. Ulitin ko po, magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po sa ating mga resource persons at salamat sa inyong oras na ibinigay para sa bayan. Good morning, Senior Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales, our Deputy Speaker JJ Suarez, the Quadcom co-chairs Benny Abante, Dan Fernandez, Joseph Caraps Paduano, and our overall Vice Chair Quadcom, Vice Chair Romy Acop, distinguished colleagues and members of the Quadcom, and esteemed guests. Welcome to our 14th joint public hearing of the Quad Committee for the first for the year 2025. Last year, we have unmasked and identified several personalities who got involved with criminal syndicates and engaged in illegal activities in the country like illegal pogos, money laundering, human trafficking, kidnapping, murder, illegal drug trade, smuggling, extrajudicial killings, illegal land acquisitions, fake citizenships, bribery, graft and corruption, and use of the government and its resources in furtherance of these illegal acts. As a result, Quadcom has initially recommended the following: further investigation of several personalities by the proper agencies to be able to build stronger cases against them, the enactment of laws that will permanently ban pogos, the forfeiture of pogo assets and the real properties of foreigners and foreign-owned corporations who are constitutionally barred from owning such assets, the cancellation of late registered birth certificates, and the prosecution of government officials who facilitated these illegal activities and who ordered the extrajudicial killings of people suspected of being involved in illegal drugs for reward, and those who transformed the armed services into a killing machine in order to pursue their sinister agenda. Ngayon po, sa ating pagbabalik, ay meron naman po tayong naisilipin na mga pangyayari kung saan, sa aming palagay, ay para bagang nagbunga ng hindi makatarungang resulta para sa mga nasangkot. Ang Quadcom ay hindi lamang para tugisin ang mga nagkasala sa taong bayan, kundi para maghanap din po at makatulong sa paghahanap ng hustisya para sa mga taong pinagbintangan at dilapatan ng mga kaparusahang hindi makatarungan at hindi karapat-dapat. Ang paghahanap ng hustisya na ito ay sa pamamagitan ng pagpapatibay pa ng mga batas at dagdagan ang kanilang ngipin upang maiwasan ang injustice, ika nga. Layunin din naming na mabigyan ng pagkakataon na mailahad sa publiko ang kanilang kaso at baka sakali maraming nakikinig na makakatulong magbigay ng impormasyon na maaaring mapawalang sala sila sa ating mga hukuman. Ang mga pagpuslit ng tonelalang droga na nagkakahalaga ng mahigit 12 bilyong piso na ibinintang sa mga maliliit na tao ay isang kahina-hinalang hakbang upang pagtakpan ang mga tunay na may kinalaman. Ang mga taong nagdurusa ngayon ay ng pagkakabilanggo ng 40 taon or 40 years ay ang mga sumusunod. Si Mark Taguba, isang batang-batang negosyante na sumasalo lamang ng mga pinarating ng mga nag-angkat o importer ng mga bagay-bagay kasama na ang illegal na droga. Wala siyang alam sa laman ng containers na kanya lamang tinatanggap bilang consignee ng mga taong kausap naman ng mga pinanggalingan ng mga kargamento na nag-ipon naman ng mga orders o binili ng mga maraming tao at inilagay sa isang container. Wala po ba kayang reasonable doubt sa kanyang pagkakaugnay dito? Si Mr. Fidel Anoche D., isang matandang bantay sa bodega o bodigero na tumanggap ng ipinain na droga ng mga PIDEA agents sa isang pamamaraan na tinawag nilang controlled delivery, subalit sa paraang taliwas
sapagkat ang mga droga ay kinuha mismo ng mga ahente sa lapag ng isang warehouse at isinakay sa isang container van at truck at i-deliver sa isa pang bodega na pagmamayari ng iba at ipinatanggap sa bodegero na walang kamalay-malay. Ang bodegero ay kinasuhan at ngayon ay nagdurusa sa loob ng bilangguan. Wala din po bang reasonable doubt sa kaso niya? Ang ginawang controlled delivery ay nagpatibay noon sa hearings ng Committee on Dangerous Drugs kung saan mismong ang PIDEA ang nagsalaysay na umano'y inabutan nila ang mga droga sa Hongfei warehouse na nakalabas na sa container at ito'y nasa lapag na. Dinagdag din noon na nagalit pa nga ang Director General ng PIDEA sa mga ginawa ng mga customs personnel sa pangunguna ni Customs Commissioner Faildon sapagkat nagalaw na raw ang ebidensya. Si Mr. Jimmy Guban, isang dating empleyado ng customs na siyang nakadiskubre ng mga droga sa mga tinatawag na magnetic lifters. Siya na nga ang nakapagsumbong at nakadiskubre, siya pa ang nakulong ng 40 years. Inimbestigahan din ito ng Committee on Dangerous Drugs noong 2018. At ako pa rin ang tumatayong chairman noong panahong yon. Hindi po ba may reasonable doubt na sa kaso niya kasi siya nga ang nakadiskubre ng droga? Si Miss Jed Pilapil C., asawa ng sinasabing Chinese drug lord sa Davao City. Sari-saring bintang ang ipinatong sa kanya dahil lamang asawa siya ng isang pinaghihinalaang drug lord na hanggang sa oras na ito ay sinasabing at large o hindi matagpuan. Kinuha sa kanyang tirahan ng walang warrant of arrest at hindi na pinalaya mula noon. Sa pilitang hiniwalay sa kanyang noon ay sanggol na anak. Pinapirma ng waiver sapagkat siya ay kinuha ng walang warrant na nangangahulugang kidnapping at mula nga noong Enero 2005 ay ikinulong na hanggang sa kasalukuyan. Si Mr. Jong Pilapil, kapatid ni Miss Jed Pilapil C., na ilang buwan pa lamang sa Davao City sapagkat pinakiusapan ni Jed na magbantay sa kanilang tindahan. Nasa ibang probinsya, si Jong nang pinagbintangan siyang kasabwat sa iligal na droga doon sa Davao City at mula noon hanggang ngayon ay nakakulong. Ilan lamang sila sa mga nagdurusa na parang mga walang kasalanan. Ang mas mahalagang tanong na dapat sagutin ng mga nag-akusa sa kanila ay ito: sino-sino ang tunay na may-ari ng mga iligal na droga na ibinibintang ninyo sa mga taong ito? Sino-sino ang nagpalabas ng mga kargamentong ito mula sa Bureau of Customs nang walang masusing inspeksyon? Wala po bang reasonable doubt sa kanilang partisipasyon upang sana ay hindi naman sila nahatulan ng 40 years? Isang tanong ang nabuo sa isipan ng marami nating kababayan. Sa mga bilyong-bilyong halaga ng mga droga, ito bang nakasuhan at nakakulong sa kasalukuyan, mukha bang mga bilyonaryo? Ano ang konklusyon ng inyong mga investigasyon na nagdawit sa kanila? Bakit ang sangkatutak na mga nirekomendang kasuhan ng parehong Committee on Dangerous Drugs at Senate Blue Ribbon Committee tulad sa mga membro o kawani ng Bureau of Customs na nagpadaan sa green lane ng mga kontrabandong ito? At doon sa mga nagsagawa ng raid, di umano, kasama ang mga PIDEA agents na nag-implement ng controlled delivery. Sila Richard Tan, alias Chen, also known as Chen Julong, na siyang may-ari ng warehouse na unang tumanggap ng droga, ay hindi kinasuhan at nananatiling malaya. Sa tindi ng inyong investigasyon ay wala kayong natukoy
na may-ari ng toneladang droga na ipinuslit sa Bureau of Customs. Sa NBI, na unang nag-imbestiga ng metal cylinders at magnetic lifters, na sa unang mga imbestigasyon ay dose-dosenang mga akusado ang inyong inimbitahan. Subalit sa dulo, ang sinampahan ninyo lamang ng kaso ay itong mga fall guys na ito. Si dating prosecutor Aristotle Reyes, na di umano matapos sampahan ng kaso ang mga fall guys, ay napromote bilang isang RTC judge, na ngayon ay balitang di umano ay nag-a-apply din bilang isang justice ng Sandigan Bayan, kung ito man po ay totoo. Gusto sana nating makaharap dito si Judge Reyes upang malinawan ang mga bagay na ito, subalit kinakailangan pa natin ng pahintulot ng Korte Suprema dahil sa siya ay isa na pong judge. Isang bagay na kailangan malinawan ay ang mga charges di umano na ginawa ni prosecutor na sinang-ayunan ng Department of Justice under the former Secretary Vitaliano Aguirre. At ito ang mga charges na di umano. Si Fidel Anoche D. na bodeguero ay sinampahan ng kaso. Subalit si Chen Julong o Richard Tan na nagmamay-ari mismo ng warehouse kung saan dinala ang mga droga ay hindi nakasuhan. Tama po ba? Gusto sana naming malaman ang mga dahilan kung ano at sino-sino ang mga hindi nakasuhan na kasama sa investigasyon na iyon. Hindi din nakasuhan ang mga PIDEA agents for, quote, planting of evidence na kung saan ang mga droga ay idinala doon sa warehouse na yon on the basis of the bungled controlled delivery. Mismong si former Director General Wilkins Villanueva ang naglahad nito sa Committee on Dangerous Drugs sa aming mga pagdinig. Hindi din kinasuhan ang mga tauhan ng customs na nagpalabas ng kargamentong may lamang droga, di umano, at sa halip ay kinasuhan si Mark Taguba ng conspiracy to import drugs at kung tama ang impormasyon ay facilitating the smuggling of drugs from the Bureau of Customs kung saan wala naman po siyang kontrol. Sino po ba ang tunay na may-ari ng mga drogang ito? Ang mga tunay na nag-angkat o nag-import nito? Ang mga may impluwensya sa mga tauhan ng customs na siyang nagpalabas ng kargamentong ito na walang inspeksyong ginawa? If these people who are now going to spend the good years of their lives in jail are indeed guilty, the investigators should not have stopped with them but should have determined the real culprits. If, however, these people are necessary fall guys in order to cover up for the truth, then we have committed a grave injustice which we are now compelled to rectify. A person's right to life and liberty is God-given. It is not yours or anybody's to trample upon or deny or sacrifice in exchange for a consideration just so the guilty shall remain free. Today, we shall also hear other testimonies of victims of EJK. We shall endeavor to aid in the quest for truth on the cold-blooded murder of General Wesley Barayuga of the PCSO during the time when Colonel Hector Grijaldo, the classmate of Colonel Garma, was the Mandaluyong Chief of Police. We will try to elicit from Colonel Grijaldo some important information pertaining to the murder. These are material information. For instance, why was the name of General Barayuga allegedly added to the list of drug personalities days after his murder? Why was there allegedly no report coming from the Mandaluyong Philippine National Police about the incident? Colonel Grijaldo has to explain this to this committee. Again, maraming salamat po sa inyong attendance and we hope to have a fruitful and productive day and literally a much better New Year sa ating lahat. So magandang umaga at maraming salamat po.
The next to deliver his opening remarks is the Chair of the Committee on Human Rights, Congressman Benny Abante. You are recognized. Maraming salamat, Mr. Chair.